Itong crispy dish, binubuo ng mga natitirang bahagi ng baboy, ay isa sa pinakamahal na pagkain ng Pilipinas. Ito ay tinatawag na sisig. Okay, gawin natin. Sige. Ang pangalan ko ay Meda at pupunta kami sa labas ng Maharlika sa East Village para matuto pa ng kaunti tungkol sa lutuing Pilipino. Ngayon, susubukan natin kung ano ang Anthony Bourdain, sinasabing gateway ng pagkain Pilipino. Sa Pilipinas, tuwing naririnig natin ang umiinit na plato ng sisig na dumarating sa mesa, lumiwanag ang mukha ng lahat. Si Rap Ignacio yan, ang host ng Filipino Food Crawl ng New York City. Hey Raf, kamusta ka na? Hoy Meda, mabait siyang sumama sa akin sa Maharlika kung saan first time kong susubukan ng sisig. Kung susiriin natin ang pinagmula ng sisig, magugulat kami sa malaman na marahil ito ay vegan at walang kinalaman sa baboy. Sa orihinal nitong anyo, salad talaga ang sisig. Binubuo ng iba't ibang gulay at prutas na hinahagis kasama ng suka at ginagawang napakaasim. Kasama dito ang mga pinaasim na prutas tulad ng mangga o pinya at ang pinakamaasim na bersyon. Maraming tourist kung paano at bakit nagkakaroon ng sisig. Ngunit ang pinakasakit sa paniwala ay sa ilalim ng pananakop ng US ng Pilipinas noong huling bahagi ng 1800s. Itatapon ng mga pwersang pandagat ng Amerika ang mga natitirang bahagi ng baboy at ililigtas ng mga Pilipino ang mga itinatapon na ulo at kalaunan ay gumawa ng ulam mula dito. Mga Pilipino, maparaan namin at hindi kami aksayado. Kaya ang ideya ng pagtatapon ng ulo ng baboy, tila ganap marahil ay walang katotohanan sa aking mga ninuno o ang mga kusinera ng mga nakaraang taon. Hanggang sa huling bahagi ng 1960s, ang mga bahagi ng baboy sa sisig ay pinakuluan lamang at ibinabad sa suka. Tapos dumating si Aling Lusing, isang Pilipinong may-ari ng barbecue mula sa Pampanga. Inimbento ni Lusing ang modernong sisig, isang ulam na 3 beses na niluto na pinakuluan, iniihaw at pinipirito. Ang pinakamagandang bersyon na mayroon ako ay nasa Aling Lusing sa Pampanga at sinusubukan namin gayahin ang bersyon na iyon. Ang ilang mga restoran ay naghahain nito kasama ng manok. Ang iba ay naghahain nito ng tofu. Ang iba ay naghahain ng pusit. Ngunit ang nananatiling pareho ay ang estilo ng pagluluto. Kaya pinakuluan mo ito. Inihaw mo ito at pagkatapos ay ipirito mo ito. Ngayon ay maaari kang makakuha ng sisig kahit saan. Kahit na sa dilatang anyo. Para makita kung paano ginagawa ni Maharlika ang signature Filipino dish, nakikipagkita ako kay Rap na may yaman ng kaalaman tungkol sa lutuin at pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay napaka-pribado sa kanilang pagluluto dahil ang mga recipe na ito ay nananatili sa bahay. Ang bawat recipe ay napaka-special din at walang paraan para magluto ng adobo o walang paraan para magluto ng sisig. At sa tingin ko, iyon ang gumagawa. Ang lutuing Filipino ay napaka-exciting. Kaya ngayon, susubukan natin ang sisig. Isa ito sa mga paborito kong pagkain. Lumaki akong kumakain ito. At nasasabik akong subukan mo ito. Super excited ako. Tingnan natin kung paano ito ginawa. Gawin natin. So sisig begins with your head, pig head. Nasa iyo ang iyong tainga ng baboy, ang iyong uso, iyong pisngi, at tiyan, at gusto mong pakuluan iyon. Gusto mong gumawa ng mabagal na pigsa sa mahabang panahon. Pagkatapos mong pakuluan, ilalagay mo ito sa grill. At pagkatapos ay makakakuha ka ng char mark. Makakakuha ka ng ilang kulay. At pagkatapos ay ikaw ay gonna infuse na may nausok na isang grill lang ang kayang gawin. Kapag lumamig, hiniwa ang mga bahagi ng baboy at dice at inilagay sa isang deep fryer. Sila ay ginisa sa bawang, sibuyas, suka at tatay ng manok. I want you guys to taste it in this form. Okay, so meron na itong atay. 3 beses na itong niluto. Ang sarap kaya? Oo.
At ano sa palagay mo ang texture? Ay siguradong maraming kartilago. Oo. Makatikim ka ng chewiness. Oo. May chewiness kasi. Oo, kaya talagang nakakatuwang kumain, lalo na sa beer. Ang sisig ay pagkain ng umiinom ng beer. Ang ulam ay inihahain sa isang mainit na plato at natapos sa isang panghuling topping, isang bagong lamat na itlog. Kaya kakainin ko ang sisig ng isda. And you're eating the traditional pork sisig? Oo, galing. Sige at magsimula na tayo. Kapag dumating ang sizzling plate, kumuha ka ng iyong kutsara at imas ang itlog. At siguraduhin ihalo ang lahat. Oo. And yeah, let's go. Sige, gawin na natin. Sige, wow, napakabango. Paano na? Ang sarap naman. Napakasarap. At matitikman mo parang yung asim na tinutukoy din ni Nicole. At ang init-init pa. Kalalabas lang kasi sa kawali. Sobrang sarap. Kung hindi ka sa kung hindi ka pa nakakain ng sisig, ipapaliwanag ko ito bilang ito ay may tanging lasa tulad ng napakatanggi. Ngunit ito ay mabuti at ito ay mahusay na ipinaro sa mga pampalasa. Ang gusto kong malaman ng mga tao ay sisig ang pinakamagandang halimbawa ng mga layer ng lasa sa pagkain Pilipino. Ito ay hindi likas na matamis at hindi ito likas na maanghang. Ngunit ito ay puno ng mga patong ng umami